Okay, mga ka-experiment, ito na yung carb na dinismantle natin. Wala naman mga parts na dapat palitan doon sa loob niya. Bali, nilinisan lang natin siya para mawala yung kwan. Kasi pag matagal hindi malinisan yan, parang magdulas yung doon sa loob niya. Yan, hindi maganda. Yun, linis lang ang kailangan. Then, pagkatapos maglinis, ito na, gina-assemble natin. Then, in-install na natin. Okay, after installation, kailangan natin yung itutuno natin siya, i-tune up natin para makuha natin yung tamang tune up or tuno na maganda ang performance. Ito lang kasi yun eh. Dalawa lang dito yung galawin. Yung ito siya. Ito yung hangin. Pag hinihigpitan mo ito, medyo maliit yung hangin. Kulang. Maliit ang hangin na papasok sa carb. Kung luwagan mo naman, yun, dadami yung hangin na papasok. Kaya ang tamang kuan nito, adjustment, yung average lang na hindi naman masyado mahigpit, hindi naman masyado maluwang. Yung tamang-tama lang. Okay. After that, pwede mo na subukan magpa-andar. Subukan natin magpa-andar kung ano ang kuan niya. Magagawa niya. Okay. Ito na siya. Susihan natin. Yan. Then, start. Yan. Di pa maganda yung kuan niya. Adjust natin dito sa subukan natin. Dito sa gasolina. Tingnan natin. Okay. Yan. Subukan natin uli. Ayan. Masyado mataas ang minor. Kaya, luwagan natin ng konti. Luwagan. Ikutin na natin ito sa kaliwa. Yan unti-unti na siyang Yan. Parang maganda na yung tuno niya. Ayan. Oh. Yan. Hindi pa. Subukan pa natin siya. Huwag na masyadong maliit yung minor niya kasi mamamatay sa sa traffic. Mamamatayan ka. Parang medyo okay na. Subukan natin uli. Yan. Yan ang magandang bawasan pa natin ng konti. Subukan lang, subok lang. Yan. Halos hindi na marinig yung panit, yung under niya. Pero okay lang yan. Subukan natin ulit. Ayan. One click na. Yan. Actually, pwede pa yung bawasan. Pero siguro hanggang dyan lang muna yung panit adjustment. Para anyway, ma-obserbahan man yun pag mapatakbo na siya. Kumbaga ma-road test na siya. Okay, mga ka-experiment,
ganyan lang mag-tune up ng carburetor ng motor. May isa pa kong tip sa inyo mga ka-experiment. Halimbawa, kung gusto niyo magbili ng motor na second hand, ito ang tingnan ninyo, yung mga bolt niya. Huwag kayo magtingin sa itsura, yung bagong pintura. Kala mo brand new siya. Pero yung makina niya naspag na. Dito ninyo malaman kung makina ay medyo tortured na, ay dito sa mga bolt. Ito, paikutin nyo yung parang igaganito nyo siya. Pakiramdaman nyo kung medyo matalas na yung mga bolt na yan. Ibig sabihin na buksan na ng marami yung mga bolt. Yan, ito. Pero ito, wala pa masyadong smooth pa kasi hindi pa ito nabuksan. Tingnan niyo dito sa carburetor. Dito, halimbawa ito, pag inagalaw mo ganyan, matalas siya. Kasi ito, nabuksan na ito ng mga ilang beses na siya, masyado, marami na. Kasi, siyempre, kung maglinis ka, tanggalin mo yung bolt, yung nut. Kaya, maggasgasan yung nut, magtalas yung mga corner niya. Kaya yun, malaman mo doon na yung part na yun ay palagi na siya nabuksan. Okay. Tulad na sa halimbawa dito sa kabila. Okay. Ito rin sa kabila. Ito. Ito masyado malapit. Ayan hindi siya masyadong ito itong bolt na ito. Yan tingnan malinis pa masyado, hindi pa yan kasi nabuksan Kaya yan ang tip para hindi ka makabili ng mga laspag na masyado yung makina ng motor, second hand motor. Huwag ninyo i-consider palagi yung itsura, yung bagong pintura, ganyan. Kasi ang pinaka-importante yung makina, hindi yung itsura. Kasi madali na mga itsura niya. Kaya, bilihan mo lang ng mga gamit yan. Kala mo na, na siya. Brand new pa. Pero hindi. Kaya laspag na yung makina niya. So hanggang dito na mga ka-experiment. Magandang hapon.